Noong unang panahon, sa isang baryong napapalibutan ng palayan, may isang pamilya. Ang kanilang kubo ay nakatayo sa gilid ng bukid, kung saan ang hangin ay laging may dalang amoy ng lupa at bagong sibol na palay. Ang magulang nila Aris at Bunso ay simple lang. Nag-aararo na sa bukid kahit kakasikat pa lang ng araw. Nagtatanim habang mataas ang araw at nag-aalaga ng hayop kahit dapit hapon na. Ang kanilang mga palad ay magaspang sa trabaho. Ngulit ang kanilang mga tinig ay malumanay kapag tinatawag ang kanilang mga anak. May 2 anak sila. Si Aris, ang panganay, masipag, masunurin at tahimik. Kapag inutusan, tumatango lamang at kumikilos agad. Si Bunso, ang bunso, tamad at laging gustong magpahinga. Mahilig siyang humiga sa damuhan habang pinagmamasdan ng ulap na naglalakbay sa langit. May ngiti siyang laging handa, parang ang mundo ay isang mahabang bakasyon. Habang ang bukid ay sumisiklab sa liwanag ng umaga, si Aris ay nasa bukid na, naglalakad sa pilapil, nagbubuhat ng sako, nagdidilig ng palay. Pinupunasan niya ang pawis sa noo gamit ang manggas at muling yayakap sa gawain. Si Bunso naman ay nakaupo sa lilim ng puno, hinahawi ang mga damo gamit ang daliri. Minsan ay gumuguhit ng bilog sa lupa. May isang tutubi na paulit-ulit na dumadapo sa kanyang balikat at tinatawanan niya ito na parang kalaro. Saglit na tumahimik si Bunso, sumulyap siya sa bukid, sa ama nilang nakayuko sa pag-aaro, sa inang nagbibilad ng palay sa banig. Ngunit muli siyang napahiga. Isang sandali lang, bulong niya sa sarili. At sa kabila ng tamad na ugali, may malakas na halakhak si Bunso, parang walang iniintinding problema. Dumating ang hapon, at ang bukid ay puno ng tawanan at yabag na mga paa. Ang araw ay bahagyang nakatagilid at ang liwanag nito'y kumikislap sa mga pilapil na basa pa sa dilig. Si Aris ay nasa bukid pa rin, masigasig sa pagtanim ng bagong punla. Maingat niyang ibinaba ang bawat usbong sa lupa, tinitiyak na tuwid ang pagkakabaon, na sapat ang lalim upang hindi matangay ng ulan. Ang kanyang mga daliri ay puno ng putik, ngulit hindi siya tumitigil. Sa di kalayuan, si Bunso ay nakaupo sa tabi, may daladalang sako ng luma. Paminsan-minsan tumatayo siya, mag-aabot ng punla o maghahakot ng ilang bungkos, ngunit sandali lamang, at muli mapapatingin sa langit. May mga ibong dumadapo sa bagong tanim. Tinapik ni Bunso ang hangin gamit ang sombrero. "Oy, wag muna, hindi pa kayo inaanyayahan," biro niya at napangiti mag-isa. "Bunso," tawag ni Aris, bahagyang hinihingal. "Alam mo ba kung gaano kahirap ito?" Tumingin si Bunso sa mga kamay ng kuya. May gasgas sa gilid, may bahid ng lupa sa kuko. "Alam ko kuya," sagot niya, marahan. "Pero nakakatuwa rin, di ba?" "Anong nakakatuwa?" kunot noong tanong ni Aris. "Yung ganito," sabi ni Bunso habang itinuro ang bukirin. "Yung mga ibon, yung hangin, yung tunog ng paa sa putik, parang may musika." Saglit na tumahimik si Aris. Sa pagitan ng kanilang dalawa, may isang punlang muntik ng matumba. Mabilis itong itinuwid ni Aris, habang si Bunso ay napakamot sa ulo. Hindi musika ang magliligtas sa punla kapag umulan. Mahinang sagot ng panganay. Sa likod nila, naroon ang kanilang ama. Pinagmamasdan lamang ang magkaibang kilos ng kanyang 2 anak. Ang isa'y tuloy-tuloy ang galaw. Ang isa'y tila alon, may sandaling sumusulong, may sandaling umaatras. Magkaiba talaga ang kanilang mga ugali.
Ang isa ay nakatuon sa gawa, ang isa ay nakatuon sa kasiyahan. Isang linggo, dumating ang malakas na bagyo. Ang ulan ay humagupit sa mga palayan at maraming sako ang natangay ng hangin. Ang mga ibon ay mabilis na lumipad at ang mga damo sa gilid ng pilapil ay nagkakaguluhan. Tila ba nakikisabay sa agos ng ulan. Si Aris ay nagtulong-tulong sa mga trabahador. Bumubuhat ng mabibigat na sako, nagmamadali upang mailigtas ang ani bago tuluyang mawala sa baha. May bahid ng putik sa kanyang muka at ang manggas ng damit niya ay basa sa pawis at ulan. Si Bunso, una, natakot. Huminga siya ng malalim, tinitignan ang bawat galaw ng kapatid, ang pawis sa noo ng magulang, ang pagkayod ng mga kamay sa mabigat na sako. Ngunit sa isang sandali, naglakas loob siya. Kumuha siya ng maliit na sako, binihisan ng tapang ang bawat hakbang at tumulong kahit maliit lang. Minsan ay nadulas siya sa putik, napalingon at nakangiti ang kanyang kuya habang tumutulong. "Bunso, salamat," sabi ni Aris habang bumababa ang isang sako sa pilapil. Ngumiti si Bunso, may pawis sa noo at putik sa mga palad. "Alam mo kuya, mas maganda pala kapag may kasamang tumutulong," sabi niya, bahagyang humihinga. Isang halakhak ang sumulpot mula sa magulang at bahagyang humupa ang takot sa puso ng bunso. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang saya sa gawaing hindi niya akalaing magpapaligaya sa kanya. Maya-maya, humupa na ang ulan at ang hangin ay tila humaplos sa kanyang mukha, parang pagpapatibay sa bagong damdaming nagsimula sa kanyang puso. Kinabukasan, tahimik ang bukid. Ang mga dahon ay basa pa sa hamog at ang araw ay marahang sumisilip sa gilid ng lumang bodega. Ngunit ibang ngiti ang nakikita sa mga mata ni Aris. Hindi na lamang niya nakikita ang bunso bilang pabaya o tamad. May bahagyang paghangas sa bawat maliit na hakbang ng kapatid. Si Bunso, bagaman tamad noon, ay handa nang magbuhat ng sako, magdilig o kahit maglinis ng pilapil. Minsan, natigil siya sa kanyang gawain, tumingin sa paligid at ngumiti ng malapad habang nakikita ang kapatid na abala sa pagtatanim. Hindi siya naging masipag agad, ngunit natutunan niya ang halaga ng pagtulong. Hindi dahil may mag-aaway sa kanya, kundi dahil naramdaman niya ang kabutihang dulot nito sa puso. "Kuya, dito na lang ba ilalagay ang sako?" tanong ni Bunso, bahagyang nahihiya. "Oo Bunso, tama iyan. Halika, tutulungan kita sa iba pa," sagot ni Aris at sabay silang nagbuhat ng isa pang sako. Ang magkapatid ay nagkaintindihan kahit magkaibang ugali. Ang isa ay masipag, ang isa ay tamad. Ngunit pareho nilang natutunan na mas masaya kapag nagtutulungan. Sa paglipas ng hapon, ang bukid ay tahimik na muli. Ngunit sa puso ng dalawang anak may bagong sigla. Isang damdaming nagsimula sa maliit na pagtulong at unti-unting lumalaki sa bawat hakbang ng pagkakaintindihan. Lumipas ang panahon. Ang bukid ay mas masagana, ang palayan ay buhay na buhay, at ang mga dahon ng palay ay kumikislap sa ilalim ng araw, tila naglalaro sa bawat ihip ng hangin. Si Aris ay patuloy na masipag. Ang kanyang mga kamay ay bihasa sa araro at sa pag-aalaga ng palay. Ang mga mata niya ay laging nakatuon sa bawat sanga at punla. Tinitiyak ng ani ay ligtas at maayos. Si Bunso, bagaman dati laging nakaupo at naglalaro sa lilim ng puno, ngayon ay natuto ng tumulong sa oras na kailangan, magbuhat ng sako, magdilig ng palay at maglinis ng pilapil. Kahit paunti-unti pa lang ang kanyang lakas. Minsan, natutulog siya sa lilim ng puno matapos magtrabaho. At sa bawat pagtulog, may ngiting nakabuo sa kanyang mukha. Isang ngiti ng kasiyahan at bagong natutunang responsibilidad. "Kuya!" tawag ni Bunso isang hapon habang nagbubuhat sila ng sako sa gilid ng palayan.
Ang dami na pala nating naiani ngayong taon. Ngumiti si Aris at tumigil sandali. Tinitignan ng kapatid na dating tamad, ngayon ay may bahagyang tapang at sigla sa bawat kilos. Oo, bunso. At mas masaya ito kapag magkasama tayo, sagot niya. At sabay nilang itinabi ang huling sako sa gilid ng pilapil. Natutunan nila na hindi nasusukat ang halaga ng tao sa ugali lamang, kundi sa puso at sa pagkilos kapag kailangan. Sa hapon, habang nakaupo sila sa gilid ng bukid, pinagmamasdan ng araw na unti-unting lumulubog, ang mga ibon ay bumabalik mula sa paglilibot sa bukirin at ang mga bata sa baryo ay naglalaro sa lilim ng palay. Nagkatinginan ng magkapatid at ngumiti. Walang sabay na salita, ngunit malinaw sa bawat mata ang damdamin. May pagkakaintindihan, may pagmamalasakit, at may bagong sigla sa puso ng bawat isa. At sa malawak na bukid, na minsang naging larangan ng pagtatalo at tamad na biro, na ngayon ay puno ng buhay at tawanan, isinilang ang alamat ng magkapatid na magkaibang ugali, ngunit nagkaisa sa kabutihan. Isang kwento na mananatili sa bawat binhi, sa bawat paa na naglalakad sa pilapil, at sa bawat pusong natutong tumulong at magmahal. Hindi pare-pareho ang ugali ng tao. May masipag, may mabagal, may mabilis kumilos, may natututo pa lamang. Ngunit hindi nasusukat ang halaga ng isang tao sa kanyang kahinaan, kundi sa kanyang kakayahang magbago at tumulong kapag kinakailangan. Sapagkat ang pagkakaiba ng ugali ay hindi hadlang sa pagkakaisa, kung may pusong handang umunawa at makibahagi. Kung may natutunan ka sa kwentong ito ng magkaibang ugali ng magkapatid, maaari kang mag-like sa video at mag-subscribe para sa mas marami pang kwentong may aral. At huwag kalimutang i-share ito sa mga taong kailangang maalala na ang tunay na halaga ng tao ay hindi sa bilis o sipag lamang, kundi sa pusong marunong makiisa at magbago.